Amen. So kasama ba namin kayo na magsa-celebrate ng anniversary? Okay. So, yan. Okay, so ngayon po ay sasabihin ko na kung anong message po natin. Ito po yan. The evidences of a spirit-filled life. Faith. Yan, the evidence of a spirit-filled life. Yan, mababasa po natin ito sa, meron dyan subtitle. Sabi, what happens to a life when a life become spirit-filled. Yan, Ephesians 5:18-21, babasahin ko po sa inyo. Sabi po dyan, 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. 19, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. 20, always giving thanks to God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. And last na lang, submit to one another out of reverence for Christ. Basahin natin yung Tagalog para intindi ng lahat. Huwag kayong maglalasing. Sabi mo sa katabi mo, huwag kayong maglalasing. Ayan. Sabi, dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan niyong mapuspos kayo ng banal na spirito. Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. 20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos, Ama, sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. And last, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. So, dyan pa lang sa title natin, alam na natin ang ibig sabihin, di ba? Noong nakaraan, sinabi ko sa inyo nung Wednesday, ano daw yung secret ng revival. At ang sikreto pala ng revival ay sa tuwing may nananalangin, may humihingi sa Diyos na sila ay ma-revive. Ayan, doon nagkakaroon ng revival. Ngayon naman, itatopic ko sa inyo, ano ang nagiging ebidensya kapag na-feel tayo ng banal na spirito o kung nararanasan natin yung kapuspusan ng banal na spirito. Sabi nga dito sa introduction natin, ano ba ang kailangan ng church natin? Diba? Ng mga churches ng bawat isa. Diba? Ito ba ay new building? Bagong building ba? Ito ba ay mas maraming mga tao? Ito ba ay pera? O ito ba ay mas lalong better pastor? Ito ba ay mga programa o bagong church band? Diba? Ngayon, kapag inisa-isa ko kayo, kung ano ang sagot nyo, pwedeng magkakaiba-iba pa tayo dito. Pero alam nyo ba, I believe, kanina pa lang sa worship natin, diba? Naniniwala ako na ang kailangan talaga natin nowadays ay yung pagiging spirit-filled na buhay. 'Di ba? Na mapuspos ng banal na spirito. Kasi naalala ko nga yung sinabi ni Pastor Amer nung nakaraan, na kapag pala tayo, napupuspos tayo, worship service pa lang, o kaya naman worship pa lang, kahit nga daw hindi na mag-preach yung pastor 'di ba? Okay na kasi nakatagpo mo na. 'Di ba? Si Lord. Pero syempre, sabi ni David Hernandez, to balance it, 'di ba? Kailangan pa rin ng word tapos spirit. Pero ang sinasabi ko nga dito, kapag naranasan kasi natin yung presensya ng Diyos, mas lalo tayong nakokumpleto, 'di ba? Kasi minsan, 'di ba, may pagkakataon kunwari pag nag-worship ka, tas parang feeling mo walang nangyari, parang pag-uwi mo ang dry mo pa rin. 'Di ba? Pero kapag ikaw nalaman mo, parang napansin mo ikaw talaga nagpuri ka sa Diyos, napuspos ka ng banal na spirito, parang pag-uwi mo ng bahay, ang saya-saya mo. 'Di ba? Kaya mong gawin yung 10 project mo sa school, 'di ba? Kaya mong hugasan yung platong tinambak ng nanay mo, 'di ba? Nanay pa yung nagtambak, 'di ba? Yung tambak-tambak sa inyo, 'di ba? Nahugasin o labahin kaya mo, 'di ba? Kasi napupuspos ka ng banal na spirito. And sa verse na ito ng Ephesians 5:18-21, nagpe-prescribe talaga si Paul kung ano yung dapat nating gawin, 'di ba? At ano nga 'yon? Yun yung ma-filled ng Holy Spirit. O sa Tagalog, mapuno. Sabi nyo nga, mapuno. Kaya pag tinanong ka ngayon, ang tanong sa'yo ng Panginoon, puno ka ba? Yan. Ikaw ba ay puno? O kaya naman, ibahin natin yung tanong, kung puno ka, ano yung nagpupuno sa'yo? Sino yung nagpupuno sa'yo? Diba? Kasi, iba yung punong-puno ng galit sa punong-puno ng banal na spirito. Ibang-iba rin yung punong-puno ng yabang sa punong-puno ng banal na spirito. Ngayong umaga na to, sana ang naisin natin ay mapuno ng
banal na spirito. Di ba? Oh, minsan, di ba, yung sa verse naman ito, minsan punong-puno ng alak. Di ba, naalala niyo yung testimony ni Tita Rosita, nagsisimba siya pero galing pala siyang yung naglasing siya, di ba? Parang, kung isipin natin, pwede pala yun. Pero unti-unti siyang kinonvict ng Panginoon na Rosita, magbago ka. Di ba? Hindi ka pwedeng ganyan na Christian ka pero naglalasing ka pa rin. Di ba? Pero ayun nga, nung napuspos ka siya ng banal na spirito, dun siya nagbago. Kaya sabi nga dito, we need the Holy Spirit and His presence and His power in a desperate way. Dumating nawa tayo sa time na tayo sobrang desperado na natin, na hinihiling na natin sa Diyos, Diyos, puspusin mo na ako ng banal na spirito. Kasi ika nga, di ba sabi ni Robert Clancy, according daw sa gutom mo, kung ikaw ay magkakaroon ng visitation. Kung ninanais mo ngayon, na bisitahin ka ng Panginoon, mangyayari yan. Kung gutom na gutom ka. Pero kung wala kang ina-expect, wala talagang mangyayari sa'yo. And sabi nga, but we should welcome Him and create an atmosphere where He feels at home. Na sana po, di ba, bawat isa po sa atin ay i-at home si Holy Spirit. Di ba? Na kapag dumating siya sa'yo, talagang mananahan siya kasi at home siya. And at atmosphere where He can work unhindered in this church. Kaya kanina pinagpe-pray ko kay Lord, Lord, every service talaga namin, nawa dumating yung time na unhindered ka. Ibig sabihin, yung walang, yung bara, walang humahadlang, di ba? Kasi minsan, may mga service tayong ganun, di ba? Yung may mga humahadlang, yung parang ang daming distraction, ang daming maingay, di ba? Tapos minsan, mali-mali pa yung music team, di ba? Yung tugtog, ganyan. Pero yun nga, minsan, pag tayo ay puspos ng banal na spirito, nawawala lahat ng yon. Kaya nga, di ba, kapag talaga nga ikaw ay gaganap, di ba, talagang yung manalangin tayo at i-ready natin yung mga sarili natin. And sa verse na ito, he tells us that when they are walking in the Spirit, there will be some evidence of His presence in their midst. Kaya, halimbawa, yung katabi mo, paano mong malalaman na Spirit-filled yan? Ito, may mga ebidensya na sinabi ang Bible. And sabi nga, ang Holy Spirit, ang trabaho niya ay i-duplicate si Jesus sa bawat mga individual. Sabi nyo nga, i-duplicate. Yan. Ano ibig sabihin ng duplicate? Ito yung susi, di ba? Kukuha ng ng yung, tawag doon? Yung bakal. Ano ba tawag doon? Basta tapos i-duplicate yon. Tapos kapag ginamit, parehas ng nakaka-unlock. Di ba? So, ganun din sa buhay natin. Si Holy Spirit, ang trabaho niya, i-duplicate si Jesus sa buhay mo. Kaya halimbawa, ikaw talaga ay, maldita. O kaya naman, ikaw ay chismosa. Di ba? Ikaw ay hambog. Di ba? Si Holy Spirit, ang ginagawa niya sa'yo, dinuduplicate niya yung buhay ni Jesus sa'yo. Amen? Kaya yung mga tao, nagugulat sila na ay, ang galing si Aaron, dati ganito yan. Pero ngayon, diba? Uy, dati ganito si Raylene, pero ngayon, nagkakaroon na ng ebidensya. Diba? Na mapapansin mo. Kasi nga, maraming mga Pentecostal nagsasabi, ang ebidensya daw kung nasa iyo na ang banal na spirito, pag nagtatangs ka na. Pero, umaalma yung mga Baptist, tsaka yung Methodist. Sinasabi nila, hindi lang pag-i-speak in tongues ang ebidensya ng banal na spirito. Ang ebidensya ng banal na spirito sa tao, kung may bunga na siya ng banal na spirito. Di ba? Kagaya kung labing na ba yan? Masayahin na ba yan? Peaceful na ba yan? Nakikipagbati na ba yan? Yan ang palatandaan na meron ka ng bunga ng banal na spirito. Kasi meron nga naman, ito hindi ko sa nila lahat, may mga nagtatangs naman na iba, tongue talkers ang tawag, pero pag sa ibang lugar, iba na yung tang, pag nagalit na, tang, di ba? Ang lutong pa. Di ba? Kung ano yung mga tinatangs. Kaya dito, binabalanse natin yan. Nagtatangs na tayo, nag-i-speak in tongues na tayo, and at the same time, kita pa sa atin yung bunga ng banal na spirito. Di ba? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, kamukha niya na ba si Jesus? Ayan. Kasi kung hindi pa, kailangan ang goal ng Holy Spirit ay maging kamukha niya na si Jesus. Amen? Kaya ako kapag nakikita ko na nangyayari na to sa isang tao, doon na ako nabibless eh. Doon na ako na bibilib na ako.
nababanggit ko na sa preaching minsan, na encourage ko na, nako-compliment ko na. Kasi kitang-kita ko kung paano binabago ni Lord. Diba? Talagang ano yun, remarkable. Masyadong halata. Diba? Kapag binago na ng Panginoon. Diba? Kasi kung tayo nga lang, diba? Pag nagsasalita tayo, kung ako lang, papatol ako hahagis ako ng upuan Diba? May mga ganun tayo. Kung ako lang, dinamba ko na Diba? Pero, malalaman mong nagiging Christian ka na at kagaya ka na ni Jesus, kung mapagtimpi ka na, kagaya ni Lord. Kung maayos ka na magsalita, kagaya ni Lord. Hindi kung ano-ano mga sinasabi mo, pag pumasok sa isip mo, sabi agad. Napapag-isipan mo muna. May wisdom ka na. Amen? So, ganon ang mga spirit-filled na mga tao. So, ngayon, meron lang tayong tatlo na pag-aaralan. Panay W to. Una, ano bang binabanggit dito sa Ephesians 5:18-21? Una, binabanggit dito yung walking with the Spirit. Binabanggit yung our walk with the Spirit. Na ano daw ang ibig sabihin? Sabi dito sa 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Nakakasira daw ng buhay ang paglalasing. Instead, be filled with the Spirit. Yan. Anong ibig sabihin? Kapag tayo ay pospos ng banal na Espiritu, sa pamamagitan niyan tayo lumalakad. Ibig sabihin, hindi tayo naglalasing, diba? Tayo ay nagpapapospos sa banal na Espiritu. And sabi nga, this verse teaches us the following. Una, yun nga, yung sinasabi na control. Kapag nagwo-walk ka daw with the Spirit, meron ka ng control. Nako-control ka na. Sabi nyo nga, control. Yan. Sino sa inyo, salita nyo pa yun, hindi ko makontrol ko talaga. Nadyojombag ko. Diba? Hindi ko makontrol. Nagdilim yung paningin ko Diba? Pero alam nyo ba, sabi nga dito, as liquor controls the life of drunkard. Mababasa niyo yan sa Proverbs 23:29-35 kung paano daw gumanon-ganon yung isang lasing. Diba? Tayo naman, kapag tayo ay puspos at lasing sa banal na Espiritu, hindi na rin daw natin, yung napapansin yung ating ginagawa. Diba? Katulad yan ng, hindi ko napapansin, mapagpatawad na pala ako. Hindi ko napapansin, mapagpasensya na pala ako. Diba? Hindi ko napansin, hindi ako nagalit dun sa kapatid ko nung inaway ako. Diba? Yan. Ang ibig sabihin, the Spirit of God should control the life of the believer. Saan daw? In their walk, sa kanilang buhay, in their talk, sa kanilang pagsasalita, in their thoughts, sa kanilang pag-iisip, in their attitudes, and in their actions. Pero alam niyo, sa lahat ng yan din, ang pinaka-pinagpe-pray ko ngayon, yung attitude. Diba? Kasi, diyan, sa attitude, bumabagsak, diba? Bumabagsak o tumataas ang isang buhay. Diba? Sa attitude din, bumabagsak o tumataas ang leadership. Diba? Sa attitude din, napopromote o nade-demote ang isang trabahador. Kaya napakahalaga nung attitude. Kasi may nabasa nga ako, parang isang member, nagsumbong kasi siya sa pastor niya. Pastor, kumpanya ko, napaka-unfair sa akin. Biruin niyo, pastor, bigla na lang ako pinair. Inalis ako sa sinama ako sa mga inalis. Nakakaasar, pastor, Christian pa naman ako, akala ko may favor ako. Ganyan. Ganon siya. E di itong pastor, hinayaan lang, sige. Ngayon, sinabi niya doon sa katiwala niya, sige, ganito, ang gawin mo, bago ko advisean tong member natin, punta ka doon sa kumpanya niya. May mga ganun pala, no? Pagawa ko nga dito yan. Punta ka doon sa kumpanya. Tapos alamin mo, bakit ba, finar siya nung kanyang kumpanya. Pagdating ng assistant doon sa kumpanya, una pa lang, doon pa lang sa gwardiya. Yun ba? Paano naman kasi, papasok late, tapos siya pasiga, magrereklamo pa. Di gwardiya, no? O pasok siya doon sa sa mga katrabaho. Naku, yan, wala nang magandang ginawa yan, mga ganyan. Kala ko pa naman Christian yan. Kaya umuwi, tapos nag-report sa pastor, di ba? Kaya yung pastor, pagbalik, pastor, ano ma-advise mo sa akin? Di ba? Sabi ng pastor, isa kang kahiya-hiya sa Kristiyano. Sabi nga, mas matindi yung pastor. Parang karumal-dumal ang mga ginagawa mo sa pangalan ng Panginoon. Ganyan. Kaya dapat lang sa'yo na na-fire ka. Kasi nga naman, parang iniisip niya, reklamo ka, ikaw rin naman palang may problema.
attitude mo, di ba? Kaya dapat tayo, yan ang una rin na mabago sa atin, ipabago sa atin natin sa Panginoon. Kasi kapag yan ay hindi nagbago, saan ka man magpunta, hindi ka magiging successful, hindi ka gugustuhin ng mga tao. Di ba? Kaya ngayon pa lang, pabago ka na kay Lord. Amen? Di ba? Yung tipong pag summer, hindi ka nagre-reklamo, ang init, bayan. May Diyos ba? Di ba? Pag naulan naman, di ka rin nagre-reklamo. You weather the weather. Di ba? Yung talagang thankful ka kahit anong oras, kahit anong panahon. Di ba? Mapa 5,000 ang nasa wallet mo o 5 piso, maganda attitude mo. Di ba? Mapa ilagay ka sa may aircon o hindi, maganda attitude mo. Di ba? Kung saan ka man ilagay, i-partner, ipakaibigan, maganda attitude mo. Amen? Kasi ikaw ay puspos ng banal na spirito. O, taas ang kamay ng mga magagandang attitude. Amen. Diba? Claim na natin yan. Diba? Amen. Amen. Maganda. Yeah, sa mga nasa likod, maganda daw attitude nila. Pangalawa, completeness. Ayan. Kapag pala daw ikaw ay nagwo-walk in the spirit, ano nang pakiramdam? Kumpleto ka na. Amen? Sino pa dito ang may hinahangad pa? Oh, naiya kayo. No? Siguro sasaya ako kapag naging kami na. Di ba? Di ba may mga ganun tayo, tapos ang mga natin, di ba? Dinadali-dali natin, you complete me. Di ba? Althea, you complete me. Nung dumating ka sa buhay mo, nakumpleto ako. Di ba? Tampalin mo pag nagsabi sa'yo gano'n na. Di ba? Pero kapag nag-talk daw tayo in the spirit, kompleto daw tayo. We feel complete. Kasi sabi dyan, no, the word filled means to be full to the top. Lacking nothing short of complete. Kaya sabi nga, if there is room for any other thing in our hearts, then we are not filled with the Spirit. Kung ikaw ay puno ng banal na spirito, kumpleto ka na. Pero mapapansin mo, kung hindi pa, kapag meron ka pang mga ninanais na iba, di ba? Ay, gusto ko po maranasan to. Gusto ko mapuntahan yung Disneyland Hong Kong. Yung Disneyland, saan pa ba may Disneyland? Sa Disneyland, ganyan, di ba? Ay, gusto ko pang ganyan. Kapag gano'n ang natin, lagay natin, questionin niyo sarili niyo. Baka hindi ka pa, puno ng banal na spirito. Kasi hindi pa kumpleto eh. Pero pag feeling mo, kumpletong-kumpleto ka, wala nang hahanapin pa. Wala nang nanais. Ganun yung feeling mo. Di ba? Yan, puspos ka na ng banal na spirito. Amen? Amen? Amen. Di ba? Kaya sabi nga, His desires should be our desires. The Holy Spirit is to be in absolute domination of our lives, di ba? Pero yun nga, ako nalulungkot nga rin talaga ako sa mga buhay ng artista ngayon, di ba? Kaya kami ni Ate Mer, prayer request din namin yan na kahit yung mga artista, ma-born again din talaga. Kasi ang daming mga artista, empty, di ba? Parang palit ng relasyon, di ba? Hiwalay ngayon, bukas, iba na naman ang asawa, kasi they feel empty. Parang meron vacuum sa loob nila na kailangang punan. Ngayon, kung ganun ka pa, di ba, mag-pray ka na kay Lord, na Lord, punuin mo na po talaga ako. Di ba? Kasi gaya ni Britney Spears, di ba, she's so lucky, she's a star, but she cry in her lonely heart thinking, if there's nothing missing in her life, then why do these tears come at night? Di ba? Kaya sana sa mga natin, di ba, sa mga artista natin o sa mga feeling artista dyan, di ba? Kumbaga dapat ang kapunuan natin ay ang banal na spirito, di ba? Kaya tingnan nyo, pansinin nyo yung mga artistang naboborn again, na i-spirit filled lalo, umaalis, di ba? Sa pag-showbiz. Kasi they realize, hindi yun ang buhay. Hindi yun ang magkokompleto sa kanila. Kundi yung paglilingkod, yung Panginoon mismo. Okay? Pangatlo, consistency. Ayan. Ang ibig sabihin naman ng paglalakad sa banal na spirito ay dapat may consistent. Diba? Consistency. Sabi nga dyan, this little verb is in the active tense. This means that it is to be a constant state of being
Sabi, very literally, we are to go on being filled with the Spirit. Ibig sabihin nito, lagi. Kaya pansinin nyo, pag binasa nyo yung Acts, ano mapapansin nyo? And they are filled with the Holy Spirit sa chapter na to. At susunod naman na chapter, nagpa-filled ulit sila ng banal na Spirito. Tapos sa susunod, nagpa-filled ulit sila. Akala ko ba, pastor, puno na? Ba't nagpa-filled ulit? Kasi ang ibig sabihin kasi niyan, active tense, tuloy-tuloy. Diba? Go on being filled with the Spirit. Ngayon, ito ang paliwanag nila Kenneth Hagin dyan, tsaka nila Ate Ruth. Na tayo kasi, oo, vessel tayo, may lalagyan tayo, pero nauubos kasi tayo from time to time. Diba? Kaya halimbawa ngayon, nag-pray ka, nag-prayer meeting ka, diba? Puspos ka, parang ang saya-saya, tapos parang feeling mo, lahat ng mga tao kaya mong mahalin. Ngayon, uuwi ka, makikita niyo yung kapitbahay mong chismosa. Yung love mo, nababawasan yan unti-unti. Diba? Lalong-lalo na kapag may mga iba pa na sinasabi, uy, chinismis ka niyan, Yan, yung una mong naranasan, prayer meeting, punong-puno ka, medyo nababawasan yon. Kaya minsan, pag hindi ka nag-refill ulit, sasabog ka na. Ano sabi mo? Matakaw ako? Lalo ka. Diba? Ano ka talaga? Papatol ka. Diba? Pero, kapag araw-araw, nagpapa-field ka, kahit ubusin ka nila, kahit mayat-mayain ka nila, hindi ka mauubos. Diba? Bakit? Kasi continuous ang pagpapa-fill mo ng banal na Espiritu. Kaya pansinin nyo yan. Pansinin nyo, pero wag nyong itry. Pansinin nyo lang. Pag kayo, umabsent kayo ng prayer meeting, tapos sumakto, hindi kayo nakapagsimba, anong pakiramdam? Pastor, parang ubos na ubos ako. Diba? Kasi bakit? Kailangan mo ng infilling palagi. Diba? Pero sabi nga ni Bishop, huwag naman parang kada na lang punta mo sa church, parang vulcanizing shop. Nakapag-flat ka, papabulcanize ka, papabomba ka. Hindi. Kasi dapat araw-araw yon magpapa-feel ka ng Holy Spirit. Diba? In your life, in your devotion. Kaya kami, nakakatuwa nga sa Impact Team, talagang sila ngayon, tutok sila. Diba? Talagang mayat-maya, ini-examine ni Ate Mer yung kanilang notebook, nag-devotion ba to? Wala talaga silang magawa eh. Tapos nakakatawa kasi may nababalitaan kaming gumigising na ng madaling araw. Di ba? So dun pa lang, parang isipin nyo, yung iba sa kanila 3 years na pero ngayon pa lang natutunan. Di ba? Kasi ganun ang dapat na mangyari sa atin. Kasi kung asa ka lang sa weekly, asa ka lang sa monthly, wala. Di ba? Kaya nga kanina, nung nagpe-pray pa lang kami dito, Glory Morning Prayer, pinaparebuke sa akin ni Lord yung espiritu ng kababawan. Alam niyo yung espiritu ng kababawan? Talamak yan sa buong Kristiyano. Pag sinabing kababawan, shallow spirit. Yung parang ang worldly na, ang babaw pa. Kapag tinuruan mo ng salita ng Diyos na malalim, na-offend, a-absent. Diba? Kapag tinuruan mo ng salita ng Diyos na pang-correct, rebuke, hindi kayang mag-stand. Diba? Na-offend. Kaya yan ang nangyayari sa mga Kristiyano na hindi spirit-filled, hindi nagde-devotion, shallow. O kaya naman mababaw. Ang prayer ko sa bawat isa sa atin, maging profound, maging malalim. Kasi yun ang tiyak na mararapture. Yun ang tiyak na makakapasok sa most holy place. Pero kung outer court Christian ka lang, hanggang doon ka lang sa mababaw, wala. Diba? Halimbawa sa dagat, sino dito nakapagdagat? Saan mo makikita yung magagandang isda? Dito ba? Sa Pangpang? Pangpanga. Diba? Diyan lang sa mababaw. Yung mga corals, yung mga shell, yung mga perlas, saan mo makikita yan? Doon, sa mga malalalim. Diba? Alam nyo, ganun din ang salita ng Diyos. Ganun ang Panginoon. Gusto mo makita ang beauty niya? Gusto mo makita ang kagandahan niya? Go deeper. Magpakalalim ka pa. Kaya minsan, may mga Kristiyanong madali lang sa kanila umalis sa church, umalis sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi sila nakarating dun sa ganda ng Panginoon. Kasi kapag narating mo yung ganda ng Panginoon, pag nakita mo yung ganda niya, hindi ka nalalabas doon. Hindi ka naaalis. Amen? Amen. Diba? Kasi parang nga sa tabernakulo, diba? Pag tiningnan mo yung tabernakulo, parang pangit sa labas. Kasi panay goat skin, panay balat ng hayop. Pero pag pumunta ka sa most holy place, ang ganda, pure gold, nagniningning, malalangit. Diba? O ganun din ang Panginoon. Minsan, basic lang ang alam mo sa Kanya. Although maganda ang basic, necessary ang basic, important ang basic, pero
lalim pa. Go deeper. Diba? Sasabihin mo nga sa katabi mo, magpakalalim ka pa. Diba? Kaya minsan, hindi lang natin sinasabi, diba? Kaya minsan kapag may mga nagaano, ay kasi mababaw pa. Diba? Iniintindi natin yung mga ganon kasi mababaw pa. Bago pa lang sa Panginoon. Kaya ganyan. Pero pag ikaw lumalim ka, hindi ka na sasawayin talaga. Hindi ka na pala away, hindi ka na talagang yung mayat maya sasabihan. Kasi nagiging marunong ka na, nagiging maayos ka na. Okay? Amen? Amen. Pang-apat, compliance. Yan. Ang nag-walk daw sa spirit, merong compliance. Sabi nga dyan, this verb is also in the passive voice. This means that this feeling is something that is done to us. Sabi, it is not something we can work up on our own. But we are to be vessels that God can feel and use for His glory. Diba? Kaya tayo, may mga kanta tayong, fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. And quench the thirsting of my soul. Diba? Bread of heaven, fill me till I want no more. Here's my cup, fill it up and make me whole. Diba? Kasi tayo, ang pagpapafeel, hindi yan ginagawa on your own. May someone na gagawa niyan sa'yo. Ngayon, ang dapat mong gawin, i-prepare mo yung lalagyan mo. Diba may mga nakavision na yan sa atin dito? May nakavision sa atin, may mga lalagyang ganyan, may mga ganyang lalagyan, may mga maliit lang na lalagyan. Kaya ang challenge sa atin, lakihan mo ang lalagyan mo. Diba? Kaya ganun din, sa mga revival, every time na naglilingkod tayo sa Panginoon, lakihan mo na ang dala mo, na timba, balde, yung tawag doon, sawali. Ano yun? Ayan, drum. Drum. Sige, mag-drum ka. 10. Ayan, di ba? Yung, parang dapat ready ka. Mag-expect ka ng bigger, greater. Di ba? Kasi kung sino ang nag-expect ng greater, yun ang makakakuha ng marami. Amen? Sino sa inyo, pag kunwari sinabi ni Mayor, mamimigay ako ng mga tig 20 na coins yung ipapasabog natin dyan. Ano dadali ni Princess? Ay, sakto, hindi magdadala yan ng ganun lang. Diba? Ang dadali niyan, buo. Talagang malaki. Para maraming masambot. O ganun din sa Panginoon. Every time na nagkakatipon tayo, lakihan natin yung vessel natin. Actually, si Pastor Mon, may ibang version dyan. Ang vessel daw, yung vessel daw, para daw sa kamayan. Diba? Parang kunwari, pag nagpupuri ka daw, di ba parang yung lalagyan, parang baso. Pag ganyan daw, parang malaking baso, di ba? O ngayon, parang ganun din daw sa anointing na matatanggap natin. Pag puring-puring kang ganyan, ang mangyayari, puring-puri, puspos na puspos ka talaga. Pero pag yung nililiitan mo lang, yung ang cute mo, pa-cute ka pa, cute din yung anointing na matatanggap mo. Di ba? Kaya dapat lakihan mo na. Amen? Mag-expect ka. Okay? Tsaka, yun, tatandaan mo na, hindi ikaw. Diba? Aarte ako, kunwari, puspos ako banal na spirito. Kaya, nginig kunwari, para ma-amaze si pastor, para masabing, spirito ako. Diba? Hindi mo magagawa ng sarili. Mapapagod ka. Yan, di ba, minsan, sila Pastor JM din, nararanasan nila yon. Sabi ko, totoo yon. Sabi niya, kuya, iba pala yung bagsak na sinasadya, tsaka bagsak na talagang Holy Spirit yung gumawa. Kasi kapag daw bumagsak ka daw ng sinasadya mo, bukol ang abot mo. Mabubukulan ka. Pero pag yung Holy Spirit daw yung gumawa, tapos bigla kang bumagsak, talaga naman kahit ano yung bagsakan mo, wala silang Meron nga, ito yung isang Kristiyano na bagsakan siya. Pareho silang walang naramdaman eh. Bakit? Kasi Holy Spirit ang gumagawa. Pero yung kunwari arte-arte, tumumba sila, kurit. Di ba? So, bukol ang abot mo nun. May mga ganon na minsan tayo, manufacture natin, pero hindi dapat. Minsan din may mga, yung nagdadrama rin, umiiyak-iyak, di ba? Ay, sabi nila, pag daw umiiyak, puspos daw. Lalagay pa ng kating ko dyan. Talagang yung sasadyain. Pero
yun nga, it is not something we can work up on our own. But we are to be vessels that God can fill and use for His glory. Kaya, i-ready mo palagi yung sarili mo. And letter E, command. Yan, ibig sabihin naman nito ay inuutos na ma-filled tayo ng Holy Spirit. Sabi nga, it is also worthy of noting that this verb is in the imperative mood. Sabi, this makes it a command. Sabi, Paul is not offering us an option for living, but is laying down the command of God for our lives. Ibig sabihin, pinag-utos, therefore, susundin. Diba? Sa magulang ganyan, diba? Hindi, kapag inutos, dapat sundin. Kasi makakatikim ka. Diba? Ng Armalite. Diba? So, ganun sa Diyos, every time na sinusunod natin ang Panginoon, tayo yung nabibless. Kaya itong pagiging filled ng Holy Spirit, hindi siya suggestion, hindi siya recommendation, siya po ay utos ng Diyos. Kaya dapat, araw-araw. Kaya nabibless nga rin ako kila Ate Ruth sa family church din. Kasi every time talaga na mag-group prayer sila, kunwari, pray na tayo ng mga gaganap. Sasabihin lang ni Ate Ruth, let's pray in the Holy Spirit. Pray na agad yan. Ang daling kausap. Pero minsan, di ba, may mga ganon, hindi ko sinasabing kayo yung nag-aantay pa, kailangan may feeling. Kailangan nararamdaman ko, parang kailangan may goosebumps. Pero alam niyo, hindi yon. Sabi nga ni Pastor Bishop Steve Laidlaw, yung pagtatanks na yan, yung pag-feel ng Holy Spirit, nasa sayo yan. Diba? Kung ito turn on and turn off mo yan, nasa sayo. Diba? Kaya, di ba, pag sinabi ni Bishop Steve Laidlaw noon, okay, Christian, church, pray in the Holy Spirit. Automatic. Talagang Kaya ang lakas ng presensya ng Panginoon kasi automatic eh. Kaso yung iba, wala pang goosebumps, wala pang parang tindig balahibo. Di ba? Hindi ganon. Di ba? Kailangan, ready ka, tapos at the same time, sinusunod mo yung utos ng Diyos. Di ba? At sabi nga, when all these things are taken together, it seems clear to us, to me, that it is the Lord's will for every believer to be filled with the Spirit at all times. Di ba? Kasi nga naman, kapag filled ka ng Holy Spirit, wala ang duda. Kapag filled ka ng Holy Spirit, nawawala ang mga problema. Kapag filled ka ng Holy Spirit, sumasagana, napapagpala. Naintindihan? Kaya tayo ay magpa-filled ng Holy Spirit. And sabi nga, kapag daw hindi filled ng Holy Spirit ang isang tao, they walk in rebellion and sin. Kaya pansinin mo, pag hindi ka puspos, anong nangyayari? Madaling matukso. Madaling mahulog sa kasalanan. Diba? Madaling matangay ng mundo. Pero pag filled ka ng Holy Spirit, hindi talaga. Meron kang protection. Ako na-feel ko yung gano'n, yung parang ang tindi ng conviction. Naranasan nyo yun, yung parang pag napuspos ka, dati normal mo lang tong ginagawa. Pero ngayon, ang tindi ng conviction, nanginginig ka kapag ginawa mo. Diba? Yung parang talagang, ayoko nang gawin to. Ikaw, kasalanan ka, hindi ka para sa akin, hindi ako bagay sa'yo. Napapaganong ka na. Di ba? You are not welcome anymore. Pero kapag ikaw, hindi ka puspos ng Holy Spirit, ang dali lang. Pre, shot tayo. Di ba? Ganun ba? Sige. Birthday ko naman eh. Sige. Di ba? Parang ganon. Uy, gala tayo. Ang dali mo na umoo, humindi. Di ba? Kapag puspos ka ng Holy Spirit. And kapag puspos tayo ng Holy Spirit, when we are walking in the Spirit, ang dali natin marinig ang boses ng Diyos. Sasabihin niya sa'yo, wag. Diba? Nung nakaraan nga, gano'n na naman eh. Madaling araw, pero may sinasabi ang Panginoon sa akin. Yung parang, parang nagigising ako na nagtatangs ako. Tapos meron siyang sinasabi na personal message, hindi pwedeng sabihin, na may sinasabi sa akin. Tapos parang na-amaze ako na, ang galing kasi parang lumilinaw. Parang unti-unti, parang gano'n. Kaya sana gano'n din sa inyo, di ba? Kasi may mga gano'n din na parang warning si Lord, kapag may mga, di ba, parang kapag may mga danger, huwag ka tutuloy, di ba? Huwag mo sasagutin, di ba? Huwag kang gaganyan. Ganun. And kapag dininig mo yon, kapag sinunod mo yon, mabibless ka, hindi ka mapapahamak. Okay? Walk with the Spirit. Pangalawa, our worship of the Savior. Yan. Sabi dyan, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Ngayon, anong nangyayari kapag puspos daw tayo ng banal na Espiritu? Una,
nagiging celebrating people daw tayo. Ano ibig sabihin ng celebrating people? Ibig sabihin nito, nagiging normal sa atin ang magpuri. Nagiging normal sa atin ang kumanta, ang umawit sa Diyos. Kaya sino dito? Singer na kay Lord. Diba? Ibig sabihin, napupuspos na yan ng banal na spirito. Sasakay ng jeep, kumakanta. Nasa CR, kumakanta. Nasa bahay, kumakanta. Di mapigilan kahit pag ganon-ganon yung boses. Diba? Kasi filled ng Holy Spirit. And alam nyo, yung sinasabi kasi dyan sa verse na yan na make melody in your hearts. Kapag daw tinranslate nyo yan sa original word, ang ibig sabihin nun, alam nila Miko to, to pluck, to strum, or to vibrate. Diba? Na ginagamit lang ng mga musikero. Ulit, to pluck, to strum, or to vibrate. Ibig sabihin, kapag pala nagme-make melody ka, kapag umaawit ka sa Panginoon, ini-strum mo yung heart mo. Ini-strum mo yung boses mo. Diba? Nagba-vibrate. Diba? Kaya naman, nakakapag-produce ka ng melody sa Panginoon. Kaya dito, actually, kapag daw napupuspos ka pala ng Holy Spirit, isa sa mga ebidensya, yung nakakapag-sing in the Spirit ka. Yung kaninang ginagawa natin, yung tutugtog lang yung yung music team, kaya si Rachel, di ba, tinuloy-tuloy niya rin. Di ba? Yung kakanta ka ng papuri mo, yung wala sa lyrics, ha? Yung sarili mo. We worship you. Parang ganon. I love you. hindi mo siya magawa kapag normal lang, di ba? Yung talagang kapag napupuspos ka na ng Holy Spirit, napapaawit ka ng mga sarili mong awit. And kapag nagawa yon, kapag nangyari daw yon, ano nangyayari? Si Lord daw napapangiti, napapasmile siya. And kapag napasmile mo na si Lord, napangiti mo na si Lord, napasaya mo na siya, yung saya na yon may impart sa'yo, kaya ang saya mo na rin. Alam niyo bakit maraming mga Kristiyano malungkot? Kasi malungkot din si Lord sa buhay nila. Pero alam niyo kung paanong sasaya ang Kristiyano, pasayahin mo rin si Lord. Kasi ang saya niya, saya mo rin. Ang galak niya, ang joy niya, joy mo rin. Amen? Kaya anong nararamdaman niya pag nagkakasala? Knowing that the heart of the Lord is being broken. Diba? Hindi ka rin maging masaya. Ang lungkot mo rin. Kaya dapat, yan ang mangyari sa'yo. Celebrating people. Yung talaga namang, yung ang ingay mo, hindi ka mapatahimik. Diba? Kasi puri ka ng puri kay Lord. Diba? Good or bad, praise the Lord. Diba? May boses wala, praise the Lord. Diba? Mataas hindi, praise the Lord. Diba? May pera wala, praise the Lord. Diba? Celebrating people. Pangalawa, contented people. Yan. Sabihin nyo nga, contented. Yan. Ibig sabihin naman ito, not only will the Spirit teach us to worship Him with songs of praise, but the Spirit will teach us to worship by trusting Him. Kapag daw puspos na ng banal na Spirito, natututo ng magtiwala. Natututo ng maging kontento. At kapag puspos ka ng banal na Spirito, you understand that God is on your side na palagi. Romans 8:31 nakalagay yan. Na anong feeling kapag si Lord kampi sa'yo? Masaya, malungkot? Masaya. Diba? Kaya naman ikaw din, kontento ka. Kapag ikaw ay puspos ng banal na Spirito, you will be able to say with David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Masasabi mo rin yon na ang Diyos, ang Panginoon, ang aking pastol, kaya hindi ako magkukulang. And dahil nga, puspos ka ng banal na Spirito, ano man ang mangyari sa'yo, ano man ang iparanas sa'yo ng Panginoon, Romans 8:28 pa rin ang pinapanghawakan mo. Yung all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose. Pag puspos ka rin ng banal na Spirito, you can say with Paul, Philippians 4:13, that I can do all things through Christ which strengthens me. Kaya si Benny Hinn, alam nyo, siya, naniniwala rin naman siya sa faith confession, sa faith declaration. Kaso, ang pinupunto niya, dapat daw, bago ka mag-faith confession, puspos ka na muna ng banal na Spirito. Dapat daw may hangin, may puwersa, yung pagko-confession mo. Kasi minsan naranasan niyo yun, nagko-confess ka pero ang lamya, I declare that I am a believer, not a doubter. I am the head and not the tail. Diba? Yung parang wala, diba? Pero pag puspos ng banal na Spirito, parang yung kala mo Armalite, parang fire. Diba? Kada nagde-declare ka, I am blessed! Ay, sorry. I am, diba? Talagang parang kang lion, lioness, parang tigre. Diba? Kasi puspos ka na ng banal na Spirito. And sabi nga,
as we come to understand the valuable lesson that God is in control, even the smallest detail daw of our lives, ay magkakaroon daw tayo ng attitude of gratitude. Kaya alam niyo, kapag daw meron kayong nakitang tao na ang ingay daw, tapos nagpupuri kahit nasa valley siya ng buhay, nagpupuri kahit may problema, puspos daw yon ng banal na spirito. Pero kapag may nakita ka naman daw na tao, Kristiyano, nasa kanya na daw ang lahat. Di ba? Pero nakasimangot pa rin, yan, kulang siya sa banal na spirito. Okay? Kaya again, tingnan mo yung katabi mo ulit. Tingin mo, puno ba yan? Puno, puspos? O kulang pa, kulang. Diba? Kapag puspos ng banal na spirito, may problema, wala, praise the Lord! Diba? May problema, wala, nandyan. Diba? Hindi nagpapaalam, Pastor, hindi po muna ako a-attend ha. Yan, magpi-PM pa sa akin, gagamitin yung 3 account niya. Yan, Pastor, ganyan. Diba? Hindi ganun yun. Ang puspos ng banal na spirito, may nararamdaman kaming mali, malungkot sa buhay mo, you will still praise the Lord. You will still andyan ka pa rin. Diba? You will still attend pa rin. Gagawin mo pa rin ang lahat. Diba? Lalo na sa music team natin, sa mga song leader. Diba? Hindi naman lahat talaga nasa high ka. Diba? Minsan, mararanasan mo rin yung lows ng buhay. Pero kapag nasa lows ka ng buhay, dun mo lalo i-high yung note mo. Diba? Dun mo lalo itaas yung boses. Diba? Talagang papurihan mo yung Lord Most High. Diba? Kasi pag ginawa mo yon, ili-lift up ka rin ng Panginoon on high. Diba? Naalala niyo yung Psalms na sinabi, nagbibigay si Lord ng paa ng hinds feet. Alam niyo yon, yung hinds feet ba yon? Yung paa ng deer. Kasi may isang klase ng deer na kapag talagang umakyat sa bundok, kahit anong taas, natatalon. Diba? Alam nyo, ganun daw tayo pag napupuspos ng banal na spirito. Kahit anong taas ng mga inaakyat natin, kaya nating talunin. Kasi bakit? Puspos ka ng Holy Spirit. Hindi yung, ang taas, huwag na. Diba? Yung parang suko agad. Kahit anong taas niyan, kaya mo yan. Amen? Kaya mong tumalon. Diba? Amen. Amen po. So, ganyan. Kaya dapat lagi tayong in the Spirit. Okay? So, yun yun. Walk with the Spirit, worship of the Savior. Ito na lang yung last. Our witness among the saints. Ayan. Sabi nga dyan, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord. Tapos, sinama niya na yung verse 21. Submit to one another out of reverence for Christ. Ayan. Ang ibig sabihin naman dito, ayan, kapag daw nasa atin ang Espiritu ng Diyos at puspos tayo, napakadali lang daw sa atin mag-deal sa mga tao. Diba? Sa mga taong lovely, sa mga taong hard, sa mga taong difficult. Diba? Pag puspos ka ng banal na Espiritu, madali lahat. Amen? Kahit pasaway pa yan. Diba? Pero diba, hindi ko alam kung sino yung gumawa nito, pero diba, may gumawa ng tula. Sabi niya, to live above with saints we love, oh, won't that be glory? But to live below with saints we know. Sabi, now, that's another story. Sabi ganon. Pag daw ikaw namuhay ka sa langit, ay, what a glory daw. Pero kapag namuhay ka daw sa mga kapatiran mo dito, sa below, sa earth, that's another story. Parang ganon. Mahirap na. Pero ganon kasi ang mga tao, di ba? Na kapag hindi puspos, ang hirap talaga. Di ba? Minsan, yung sino dito aamin, yung parang pag may makulit, kanino ka pa? Diba? Pero pag, kunwari, puspos ka ng Holy Spirit, kahit anong kulit, no? Minsan may mga, kunwari, pag may makulit sa akin, Pastor, pingi ako. Kaya pag puspos ako ng Holy Spirit, bigyan nyo na yan, unahin nyo na. Diba? Ang bait-bait ko, to the highest level. Diba? Pero pag kulang sa prayer, pag kulang sa Holy Spirit, wala, ano ba? Yung parang maano ka. Diba? Kaya ganon ang sinasabi dito na kapag puspos tayo ng Holy Spirit, when the Spirit of God is in control of our lives, He will produce this peace and harmony that sometimes believer can only sing about. Yung halimbawa, parang i-compare nyo yung puspos ka, tas kinakanta mo yung I love the thrill that I feel when we get together with God's wonderful people. Compare mo sa yung parang wala kang gana,
dry na dry ka, love the thrill daw, the right fit. Ganyan. Parang napapaganon-ganon ka. Meron nga ako nakitang post, sabi, wag lang daw words yung ipa-deliver natin sa Panginoon. Minsan kasi, yung mga words natin, yung mga tongue natin, na-deliver na daw yun ng Panginoon. He set them free. Ang kailangan na lang daw i-deliverance yung mga mukha natin, di ba? Kasi, yung parang wala kang sinasabi, pero yung mukha mo naman. Kaya kailangan ng deliverance din. Yung parang dapat mabago. Yung parang wala kang sinabi, Althea, ganyan ka no, ganyan naman mukha mo. Diba? Parang ganon. Kaya sana, minsan ganon din, naaano rin tayo, diba? Nami-misinterpret tayo dahil sa mga mukha natin. Diba? Akala ng katabi natin, galit tayo, diba? O kaya naman, yung may problema tayo. Diba? Yung pala, kailangan lang ng deliverance, diba? ng mukha natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, sana makatanggap ka na ng deliverance. Ayan. Okay. Amen. And ngayon, ang mga nagagawa ng mga saints na puspos ng banal na spirito. Letter A, they encourage one another. Diba? Na kapag daw puspos tayo ng banal na spirito, mabilis lang to. Diba? Na nakakapag-encourage tayo sa bawat isa. And in fact, alam nyo ba si Barnabas, kilala niyo si Barnabas, a man of encouragement. Ang totoong pangalan niya ay Joses. Pero pinaltan, di ba? Na son of consolation or son of encouragement. Bakit? Bakit kaya siya ganon? Ba't pinaltan yung pangalan niya? Kasi kahit saan man siyang believer o church pumunta, na-encourage yung mga tao sa kanya. And ngayon, ano ang secret ni Barnabas? Bakit siya full of encouragement? Kasi sabi ng Acts 11:24, Barnabas is full of the Holy Ghost. Diba? Kaya naman, ang mga taong puno ng banal na spirito, nakaka-encourage talaga buhay niyan. Tingnan mo pa lang. Diba? Diba? Tumingin ka pa lang kay Shai. Pag nakikita ko talaga si Shai, pag umattend to si Shai, na-encourage talaga ako. Ito, naaaburido ako pag umaattend to eh. Diba? Parang mga ganon. May mga ganon, diba? Pero, yun nga, dapat tayong lahat, yung madama natin, na-encourage tayo sa bawat isa. Minsan, ganun din, minsan may mga testimony, mga older batch sa akin pag nakikita kami. Kuya, alam mo kuya, kapag nakikita ka namin, na-encourage kami, kahit hindi ka na magsalita, kahit hindi ka na mag-preach, na-encourage kami. Hindi ko alam kung anong meron, di ba? Kung anong nila sa akin, kung anong problema nila sa akin. Bakit ganun? Pero ganun daw sila. Yung parang pag nakita daw nila ako, pag nakita nila ako nagpapatuloy, pag nakita nila yung post ko, di ba? Na-encourage daw talaga sila. Kasi yun nga, pag puno tayo ng banal na spirito, we will encourage. Pangalawa, we will edify one another. Ito namang edify one another, ay ibig sabihin nito, we are told to sing hymns. So meaning to say, may religious content. Ano pinagkaiba niya sa encouragement? Ang edify one another, ito yung sa pamamagitan mo, nag-grow siya. Yan. Sa pamamagitan mo, may natututunan siya. Sino ang type ng ganon? Yung parang pag tumabi ka sa tao, uy, lumalim ako dahil sa'yo. Grabe ka. Di ba? Yung talagang ang kwentuhan nyo tungkol sa Panginoon, di ba? Hindi nyo pinagkukwentuhan si Gerald Anderson o kaya naman si James Reed. Ang kwentuhan nyo si Joseph, kaya naman si Joseph, di ba? Si Isaac, di ba? Yung talagang lumalalim. Ganun ang kiniklaim ko sa bawat isa. Yung parang pag nagkwentuhan kayo dyan, pag kumain kayo sa kabila ng mga pansit canton, ang pinagkukwentuhan nyo, yan, sila Sarah, sila Ruth, sila Esther, hindi kung sino-sino, o kaya yung K-pop na pinanood nyo. Kundi, Bible. Diba? Kasi yun pala ang edify one another. Akala natin, same lang, diba? Ng encouragement. Edify one another, dahil sa buhay mo, nag-grow yung isa. Okay? Sasabihin mo sa katabi mo, yan ang target natin. Letter C, exhort one another. Ito namang exhort one another, it involves spiritual songs. Kaya pag exhortation, di ba, yan yung konektado na dyan yung kanta. Di ba? Kaya kapag kumakanta tayo, iparinig natin sa katabi natin. Huwag tayong kakanta lang na, yung parang nagli-lip-sync ka dyan. Iparinig mo. Kasi hindi mo alam, kapag naririnig niya pala yung kanta mo, you exhort him or you exhort her. Kasi pag narinig niya sa katabi niya na, the Lord is good, the Lord is good, the Lord is good. Oo nga, the Lord is good. Di ba? Blessed is the... Di ba? Lalo nga, pag may... Yan, kaya tinigil nga lang natin yun yung mga special number eh. Pero ang special number talaga, ang
trabaho niya to exhort one another. 'Di ba? Kasi halimbawa pag sinabi ko sa inyo, mga kapatid, ako po nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa goodness ng Panginoon. Yan, may natutunan po akong bagong kanta at ang bagong kanta po na ito, ang ibig sabihin niya po ganto ganun. Tapos habang naririnig, 'di ba? Na-exhort. Diba? All my life you have been faithful. Diba? Mag-special number ka dito. Parang lasing, di ba? Parang matutuwa yung mga tao talaga. May exhort sila. Diba? Parang mapapaisip. Dati, nung sa mission house, merong pastor, ang hilig talaga mag-special number sa church. Kahit hindi mo alam kung saan galing yung mga kanta niya, todo is special number pa rin. Yung parang kukuha lang siya ng gitara tapos kakanta siya sa harap namin. Kami naman, kasi yung pupunta ako dito dahil may gawain dito. Parang inisip na, nasa YouTube kaya yun. Parang kasi basta ganun siya mag-exhort sa mga tao. Ako ay nakilala ni Pastor Bishop Paul. Ganyan. Kaya kami, parang ganun kami noon. Pero syempre kami, na-encourage kami sa kanya kasi matanda na siya pero tuloy pa rin yung special number niya, di ba? Kaya sabi nga, that's why we should never be ashamed to everything we have into our public worship. Huwag mo ikakahiya yan. Yung pagkanta mo, huwag ka mahiya. Ilakas mo talaga. Di ba? Minsan nga, may nagtotodo lakas na yung banda rito. Si Juliet. Minsan, parang, okay, second stanza na pala. Kasi siya na pala yung naglilid. Ayan, so ganun dapat. Yung parang wag tayo mahihiya. Sabi nga, you never know who needs that encouragement. Kasi hindi mo alam, yung katabi mo pala kailangan ng encouragement. And you never know what the Lord can do if you will just turn loose and worship Him as He deserves to be worshipped. Okay, deserving ba si Lord? Amen. And last na lang, ito na, exalt one another. Ayan. So, dyan na pinasok yung verse 21. Na sabi nga dyan, submit ourselves one to another. Ayan. Alam nyo kung ano ang palatandaan din, ebidensya na puspos ng banal na spirito ang isang tao, he submit or she submit sa bawat tao or to one another. Ano ibig sabihin nun? Walang yabang sa bulsa, walang kahambugan sa puso, talagang nagsasubmit. Ito yung dati ko pang inaano sa inyo, di ba? Kinukwento ko sa inyo, china-challenge ko sa inyo, tsaka tinuturo ko sa inyo, na sino man ang tumayo dito, pakinggan nyo. Kasi pag pinakinggan nyo yon, pinaparating mo na i-submit. Diba? Tsaka hindi ka mayabang na, alam ko na yan, nabasa ko na yan. Yan. Ganun yung submit to one another. Sabi nga, ang ibig sabihin daw ng submitting ay military term. Ang ibig sabihin ay to fall in rank under another. Diba? Kasi, halimbawa, kagaya ko na rin, sasabihin ko, tawag doon, boys, mamaya, wala ako sigab muna maglilid sa inyo. Sasabihin ba ni Nash, si Kuya Gab, mas pogi ako dyan. Diba? Pwedeng gano'n. Ba't ako makikinig dyan? Diba? Sasabihin ni Vince, mas matangkad ako dyan. Diba? Hindi, Gab, perfect ka. Ayan, diba? Kumbaga, parang, minsan may mga ganun tayo. Yung parang, kahit, yung inaano natin na, si Althea lang yan, yung sumunod dyan. Mas nga ako dyan? Mas, 98 nga ako sa Pilipino, yan, 89. Diba? Parang, submit to one another, meaning, yung kapag may itinalaga, mag-submit kayo doon. Diba? Kasi parang, bilang ako, kunwari, bilang pastor, parang ang sign ko, yung parang yung parang ang tawag doon, pirma ko, nakasalalay doon sa tao na inassign ko. Naintindihan? Kaya kapag nag-submit kayo sa kanya, parang nagsasubmit din kayo sa akin. Diba? Diba? Sinabi, sabi ni pastor, magwalis daw tayo bago umalis sa youth fellowship. O kahit si Aaron ang nagsabi nun, basta't sinabi ko, diba, submit to one another. Walis daw tayo. Hindi yung darating ako dito. Ba't ang gulo? Anong nangyari? Diba? Wala bang mga youth? Diba? Ganon yon. Yung kahit kanino man manggaling, basta't alam mo na tama, alam mo nasa salita ng Diyos. Diba? Kunwari, kayo lang nandito. Sasabihin ni Ella, diba sabi ni pastor, pag malapit na yung anniversary, prayer circle daw tayo. Kahit si Ella yon na bago pa lang, di ba? Ano yun? Yung mag-submit kayo, pakinggan nyo kasi
nasa sa inyo ang Holy Spirit kapag submissive kayo. Diba? Siyempre, doon ka lang, balance lang din. Alam mo naman siguro kung ano yung mali, kung ano yung tama. Diba? Uy, sabi ni Pastor, ano yung daw natin yung kapitbahay, dayain daw natin, ganyan-ganyan. O, yun, doon ka mag-question, ay, hindi na si Pastor yun, ganyan-ganyan. Uy, sabi ni Pastor, mag-aircon daw tayo, itodo daw po natin, ganyan-ganyan. Diba? Ay, alam niyo naman ang sinasabi ko lagi, magtipid, diba? O, contradicting yun. Kaya, doon ka na hindi maniniwala. Amen? Amen. Kasi alam nyo, namumuhay na daw tayo sa panahon na ang mga tao gusto nila, sarili nila ang napapakinggan. Sarili nila, karapatan nila ang uunahin. Diba? Namumuhay na daw tayo sa mundo na makasarili ang mga tao. Ngayon, paano kang magiging iba? Kung puspos ka ng banal na spirito, humble ka. Diba? You are humble enough. Diba? Kaya, alam ba, pag sa anniversary, special number kayo. To God be the glory po. Hindi yung, send the light po tatan yan. Wala pang practice yan. Diba? Ang yabang, diba? Talagang, pero, yun nga, yung mga Kristiyano na puspos ng banal na spirito, humble. Amen? Kaya sabi nga, when we are walking in the Spirit of God, we will not seek to force our way regardless of what it does to the peace of the church. Sabi, the Spirit-filled person will back down before they will disrupt the peace in God's house. It all comes down to a willingness to take the back seat instead of demanding our own way. Di ba? Parang sinasabi niya rin kasi dito yung gulo sa church, yung malalaman mo daw na humble ka kapag yung ayaw mo na ipagtanggol yung sarili mo palagi. Yung parang hahayaan mo na lang na si Lord ang bahala sa'yo. Parang dun ka na lang sa back seat, di ba? Yun ang puspos ng banal na spirito. Yung laging parang kala mo, yung parang naghahamon ng away, hindi ganon. Kundi yung humble enough na yung mag-a-admit na may kasalanan din ako, ganyan. Pero banggit na natin yan, di ba, noong nakaraan. Kaya sa conclusion natin, kung ikaw daw ay aarestuhin ngayong tanghali na to, maaresto ka ba? Saan? Sa pagiging yung parang drunken o sa pagiging spirit-filled. Diba? Kaya sana, mas piliin natin yun nga, araw-araw, puno at puspos tayo ng banal na spirito. And nakakatawa kasi, basta nitong lately lang, pinagpe-pray ko yun sa Panginoon na, Lord, gusto ko bago kami mag-anniversary, talagang masaya kami. Gusto ko puspos kami ng banal na spirito. And yun yung parang tinatestimony ko ng prayer meeting na praise God kasi nung nag-outing tayo, nag-water baptism, ganun yung naramdaman ko. Yung parang hindi lang puspos, kundi ang saya rin, parang ganun. Tapos nadagdagan pa nga nung prayer meeting, parang ganun. Kaya sana kayo din, bawat isa din sa atin, ipag-pray yun. Diba? Na araw-araw, mapuspos tayo. And last na lang, ito nga yung sinasabi ko, na gusto mo bang mapuspos ng banal na spirito, taas kamay. Gusto mo mapuspos ng banal na spirito. Ngayon, ang kailangan mong gawin, maging hunger ka, and thirst. Maging gutom ka, at uhaw sa Panginoon. Ngayon, kung punong-puno ng sarili mo, yung sarili mo, dapat i-empty mo na yan. Huwag mo nang yung parang i-set aside mo yung sarili mo. Diba? Mag-focus ka sa Panginoon. And alam nyo, magugulat kayo all of a sudden, kikilos ang Panginoon. Lahat ng mga bagay na pinapanalangin mo noon, unti-unti na magaganap at